nagatapad ang tanong. Ang tanong sa kaalam, tanong sa kabuhi, may lang gani ang nakuha ni Eva nga pagkaon, amo ang tanong bunga sa kaalam. Amo dito pagkaon niya, no? Na-open na yun ang mata niya, dito nagsulod ang Malaysia. Nga hasta subong, tungod sa to, gindala sa tanan tao subong ang sala nga ginhimo ni Adan kag ni Eva. Amo na siya nga kung atong tanawon kag atong susi nga ang sala nagapadayon sa kalibutan. Kung atong tanawon tungod kay nagpakasala ang aton nga ginikanan, dira sila dayon ginsumpa sa Dios nga ang tao mapatay. So may mga example sa tao, si Adan, edad ni Adan 930 years antes siya mapatay. Si Seth nga bata niya 912, si Enos yung apo 905, si Kanaan 910, si Lamek 797, si Noah, ang edad ni Noah antes siya napatay 950 years. Grabe ang edad sa tao sa una, ginatos. Pero bisan maglinibo, mapatay lang gyapon. So, ang atong subong, ambal sa Biblia, basta lang tayo sa 70. No? Basta lang tayo sa 70 ang atong edad subong. Pag after sa 70, amo na nagitawag amazing grace. Amo na si Manong, 82 si Manong yung edad. Amo na yung nagtawag amazing grace. Sa grasya na lang sa Diyos. Manong nakaabot sa 82 ko. Amo na nga, diri sa naitabo sa aton, kung tanaw naton, inkutlo naton Ecclesiastes, kisinulat ni Solomon na dapat mo baluan naton na ang kabuhi ng tao, no? May kinutuban. Kag sa waay pa ang tao mapatay, ang tao nagatimakas. Kitabi nyo, amakon mo, ang adlaw mo natong gabi. Ang gabi, himuon pa naton adlaw. Daw halos hindi kita magpahuway sa pagtimakas na kita may mapundar. Pero kung tanaw naton si Solomon, amo gini hindi gini siya madula sa tanan nga example kay si Solomon amo ang pinaka manggaranon nga tao. Before si Solomon nagmanggaranon, nagtimakas man si Solomon. Hamakon mo hambal niya ni Solomon hasta sa gabi trabaho man siya. Kaya nga aman, kinapas niya, gusto ni Solomon nga maintindihan kung ano ang kinabuhi diri sa kalibutan. Amo na nga para sa aton, may harambalon, life is meaningless without knowing it. Ang kamatayon kuno, why kuno pulos. Ang kabuhi kuno naton, wala siyang pulos. Kung hindi natin mabalaan ang kamatayon. Kaya nga aman, kung atong tanawon, ang una kong ikapunto diri nga ginhimo, no? Ang unang pagkikapunto nga ang mapatay ang tao sa Roma 5:12 nga tungod sa isa ka tao. Ano ang ba niya sa Romans chapter 5 verse 12? Ano hambal niya sa 12? Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Tungod sa isa lamang kuno ka tao nga si Adan, no? Nga nakasala. Pag sa pagpakasala ni Adan, ang kamatayon nagsulod sa kalibutan. Amo nang hindi kita matingala nga ang mapatay na ang tao subong kay nga aman una gani nga ginhimo niya sa tao nagrebel sa Dios. Amo na nga ang sala mikuyanak o nagsabwag sa bilog na kalibutan ang sala. Amo nang ang tao mapatay. So kag mabalaan dagit naton nga ang panahon subong ginatawag sa English susceptible death nga admitaron tanang git nakita mapatay. Men. Si Manong pagbisita ko sa iya sa Sabado sa gabi, Biyernes sa gabi, kay sinunoy mapano pagkaaga gawalda si Manong, hindi may luna, hindi siya mapahantang. Pero pagkakita ko kay Manong,
turo dahil luha ko, hindi ako kay nga aman. Nakita ko si Manong, hindi na magbuhay. Ang mo to, bisang kapamati pa si Nonoy, bahala masakitan mo ano. Inambal ko kay nga Manong, patawhay ikaw. Ang imuunin mo na kung subong, nagamasakit ikaw. Preparaha ang tagipusoon mo. Admitara managan nga ang tao hindi gid mabuhay sa kalibutan. Last ko kaninong Manong inambal at ubang nga si Jesus. Kung mo si Manong, kay manakon, kinbaton mo na, nga ikaw isa ka makasasala, batunon mo si Kristo nga imong personal naman nga manluluwas Manong. Turo luha mala. Naku Manong, wala subong sa grasya. Dapat batunon ta si Kristo kay maaman. Naghambal sa 1 Peter o 2 chapter 3 verse 8 nga ang isa kuno kaadlaw sa Dios. Isa kuno kalibo ka tuig sa tawo. Isa kalibo ka tuig sa tawo, isa lang kaadlaw sa Dios. Halimbawa, edad ni Ada 930 years. Why pa makaabot siya sa kaadlaw sa Ginoo? Mga 23 hours lang, kay 24 hours, isa mang kaadlaw. So mga 23 hours ang kabuhi ni Adan sa tubangan sa Dios. Karon, nga ang tabo siya nga ang isa ka adlaw sa Dios, isa ka libo ka tuig sa tawo, dira naton mahibalan kung ano ang grasya sa Dios. Hamakon mo, isa lang ka adlaw sa Dios, isa ka libo ka tuig imo nga pagpanundom, hindi kita kakilala kay Kristo. Mga utod, nagambal siya diri sa kalibutan. Ang una nga punto gid sa Roma 5:12. Ginapaintindi kita diri nga kita mga mortal nga mga tao. Ano ang mortal? Mapatay. Hindi kita mga immortal. Amo na ang grasya sa Dios, ang kaluoy sa Dios, ang kabalaka sa Dios, ara sa aton. Hamakon mo isa lang kaadlaw sa Dios, isa kalibo ang aton. So dapat kung pwede pa lang, hindi kita pagpapagtong isa kagatos ka tuig, nga atong edad o ano, nga makakilala na kita kay Kristo. Amen. Nga man kay ang grabe, ang bountiful, tama, merciful sa Diyos, ara sa aton adlaw-adlaw nga tanan, ang ginakinahanglan ng Diyos sa Diyos sa aton, pumupunta ang atong mga tagipusoon. Amen. Hindi na natin papatik-ahon, kaya nga aman hambal sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, nga kung mabatian mo kuno ang mensahe sa kaluwasan, karon ang adlaw sa kaluwasan hindi kay buwas. Amen. Amo na nga si Kristo nagkalito sa kalibutan, hindi nga sa pagkundem. No? Kung hindi nga agud maluwas nga luwasong kita, kay nga aman ang Dios naghimo sa sing langit. Nga ang langit pagapuy-an sa mga tao nga nagpati sa iya kag nagbaton. Ang hambal niya, for it, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ang kaluwasan, karong adlawa, hindi kay buwas, kay nga aman, hindi ta nagani pagpabuton siya sa kalibo ka tuig. Amen? Hindi ta nakapagtahon ang atong tagipusoon, kay nga aman, ang grasya sa Diyos, ara, kay ginapadumduman kita, nga kita subong tungod kay nakasala, mga mortal kita, mapatay kita. Amo nang hambal niya, ako mo si Kristo nagkari sa kalibutan 2,000 years ago. Nga ang mensahe ni Kristo nga dapat ang tao may pagtuong. Amen? Amen. Harap pa ka mo? Amen. Mga mahal ko ni, mga pamilya ko ni. No? Kami nga mga pastor, bisan ano nga reliyon, why kami ginatanaw nga ang kalag sa tao makaintindi kay after sa kamatayon. Mabasa na to sa Luke chapter 16. Once gani mapatay kita, pag mata na naton, ara na kita sa siyo. Hindi pa na impyerno.
pero automatic ang tao ginbutang na sa kasakitan. Para sa manggaranon, pagpatay ka manggaranon, lubuto, ara na siya sa kainit. Nakita niya si Lazaro sa sabakan ni Abraham. Ano ang ba niya? Amahan kong Abraham, pwede mo ba mapatuslo ang tudlo ng Lazaro sa akong tintangan? Ano ang ba ni Abraham? Malayo ang sistema na to. Ikaduha mo na hindi pwede. Gapamalibat mo na kung di pwede, amahan kong Abraham, pwede ba niyo ipabalik si Lazaro o kung magwali sa akong mga parinti? Sa akong utod nga, tidaan na salbahis mo to akong mga utod? Ano ba niya hindi pwede? Kay kung magbalik ang taong napatay, ano ay hanang istorya? Ato na si Moses, ato na ang tanang mga manalagnak nagdaminsahi about sa kaluwasan. Amo nang hindi na kita magulat pa, kay nga aman, ang kaluwasan sigun sa bag-ong nakatipan sa panahon ni Kristo, ang ginaminsahe ni Kristo, grasya atag ang kaluwasan. Nga once ablihan nato ng ato mga tagipusoon, andam siya kagtagana masulod sa aton mga kasing-kasing pag siya magapuyo upod sa aton. Kay nga aman, sa pagbalik ni Kristo, sa pagkapatay na niya, sa pagbalik ni Kristo, ginbilin dali niya ang Holy Spirit kay Trinity mo. Amay, anak at Espiritu. Ang amay sa unang mga panahon, ang anak sa panahon ni Kristo nga nagmensahe sa kaluwasan nga ang kaluwasan hatag kag grasya. Karon kay natapos naman ang balik Kristo, mabalik na ko sa langit, ibilin ko ang iakon Holy Spirit ikatatlo nga persona sa pagka-Dios. Amo nang once nagbatong kita kay Kristo, automatic may Holy Spirit na dayon kita. Ang buluhaton sa Holy Spirit, amo dayon ni siya, amo ang nagatudlo sa aton kung ano mayad, kung ano ang hindi. Amo ni siya ang nagagrave, nagpangasubong siya kung ang isa ka anak sa Diyos, nagahimo sa kasalanan. Amen? Amen. Kalpata mo. Tigin secure kita sa Diyos. Amo na nga ang iyang meaning sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo, it is finished, kaya nga man natapos na ang iyang buhaton. Amo ni nga ang ang una nga punto nga ang tao mortal. Kay mortal man ang tao, magaatubang gid ni siya sa kung ano nga ginhimo sang lawas. Kaini siya ang ining lawas. Ini si mano mga utod ko. Dust na ni. Kaya ang tao sa 2 Thessalonians 5:23, tatlo, may lawas, may kalag, kag may espiritu. Once mapatay gani ang tao, ang meaning sa kamatayon, si perisyon, magbulag dayon ng tatlo ka elemento tripartite sa tao. Ang lawas, ang kalag, kag ang espiritu. Ang lawas, hambal sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, mabalik ni sa dust. Ang espiritu mabalik sa Diyos, kay ang Diyos mo nagatag ang pamangkot karon sa Job chapter 14 verse 10. Diin kuno ang kalag. Amen? Amen. Hindi kita kapamangkot. Din mato kalag. Duha ang atunan sa kalag. Kung nagbaton ka kay Kristo, ginpatihan ta si Kristo, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. Buti ba intindi, once nga nagbaton ka kay Kristo, nga atong personal nga manluwas ka, ginpatihan ta siya, ang kalagmad to sa langit. Kay John chapter 14 verse 1, ang Diyos nag-una sa langit, kaya naghimo siya mga mansyon nga atong istahan. Amen? Amen. Pero ang kalag, kung hindi magbaton kay Kristo ang lawas, kay nagpatatig-a, ang baldayon siya sa Luke chapter 6:19 or 16, interno. Sure pa subong, hindi pa interno. Kaya sa uling mga adlaw, once pagbalik na ni Kristo, lapado ng imperno. Ang tanan nga mga wala magtuo kag magbaton kay Kristo, itambog tanan sa imperno. Revelation chapter 21 verse 8. Ikaduha na dayon nga kamatayon. Ang tao kaduha mapatay.
kaduha mapatay mga utod ko. Hindi mapatay pero ipakita kay nga man una amo ni napatay. Ikaduha sa Revelation 21 verse 8 nga itambog ka na finally. Hangtod sa hangtod mag-antos na kita dito. Kuno ay kita Kristo. Amen. 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 Ang ina nga sa aton mga pamilya ko, hindi natin pagpatigahon ang ating mga tigpusulan. Only Jesus Christ amo ang makahuas sa aton sa kahintang kasubong. Sabi naton, lipay kita, napatay, tigbuhay na, hindi pa. Matubang pa kita sa ginatagana sa Diyos sa mga tao nga nagapakaliga. Maaman, si Kristo tapos na niya ginhimo ang iyang ginhimoon nga nagpakamatay, napatay, nagani siya dito sa cross. Ginpatay sa tungod sa atong mga sala. Si Kristo wala labot, pero galing kay gihigugma sa Diyos ang katibutan. Nagbangod siya, ginatag niya ang bugtong anak. Na kung sino ang magbatong sa iya magpati, may kabuhi nga wala sing katapusan. Sa 17, ari basahon ka, ano ang ba niya sa 17? Ang tanan nga hindi magpati kay Kristo, ginhukma na. O, ari klaro kayo ang Biblia, mga utod ko. Ari ang ba niya sa 16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ang tanan nagpati kagbaton, may kabuhi nga wala sing katapusan. Sa 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that He would the world through Him might be saved. Pinaagi kay Kristo ang kalibutan maluwas. Amen? Amen. Si Kristo ang kaluwasan. Amen. Pero ano ang ba niya sa 18? Ano ang ba sa 18? He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Bisan buhi ka pa mga utod ko, hindi mo gani pagpatihan kag batunon si Kristo, ginkunding ka na. Kaya nga aman, kaisa lang ang Diyos nagkari kay nga man, mga immortal kita, dapat nagkinanglan kita sa kaluwasan. Amen? Amen. Ikaduha na punto. Nga ang amugid ang ginhimo sa Diyos, nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak sa Salmo 103. Anong ba niya sa Psalm 103 verse 15? Nga aman, tungod kay ang tao, ginpaparihas na niya kita sa mga sabot. Ano ba niya sa 103? Verse 15. 103 verse 15. Amo ni nga dapat maintindihan tagit pangayoon ta ang kaalam sa Dios. 15. As for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth. Ang kabuhi kuno sang tao, parehas lang sa mga sagot nga mapakita subong, mapagwapa, pagkanganangan malawos, pagkadugay-dugay, malanta, madungot. Sa James chapter 4 verse 14, ang kabuhi kuno gapon sang tao, parehas kuno si isa ka before, si isa kuno ka nang kuan bala sa tinig ang bala. Ano yung James chapter 4 verse 14, ano hambal na? Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life, it is even a before that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Ang kabuhi na mga utod, parehas sa gulong niya sa sinungaw kung sa tilig-am. Mapakita lang kuno kadali tapos madula. Amo na nga ang kamaturan. Mag-adto ka karon sementeryo patso, lain-lain to ang design. May nubo, may laba, may taas. Amo niya kay nga aman, may bata pa na patay na. Amo na gani tungod sina ang kahimtang ginpadalagid sa Dios ang iyang anak. Kay once why gani si Kristo mga utod ko, hindi kita katus langit.
Men. Ang atong buhat nga gikinahanglan lamang ni Kristo amo ang pagtuo nga si Kristo amo ang naghimo. Kay gintawan na sing kaigayunan ang mga tao sa unang mga panahon nga himuon ang dapat way man si may nangahimo. Amo na nga tungod kay way nahimo, ang Dios na gid mo ang naghimo sing paagi sa nga ginpadala na gid niya ang kanyang bugtong anak, kay ang anak niya amo na lang gid ang maghimo kay tubuson sa Dios ang mga tao. Once malangit ka, kung patihan ta kag batungon ka nga si Kristo lamang mo ang naghimo sa kaluwasan, nga tungod sa kaluwasan nga ginhimo ni Kristo nga siya nagwali. Ikaduha, ginlansang siya kay nangaakit ang mga opisyal sa simbahan. Kay naakit, nalansang siya. Tiyan mo na siya. Kay Galatia chapter 3 nga dapat ilansang ang tao nga nagtuman sa lahi. Karon sa panahon karon ni Kristo, oras naman sa grasya. Grasya naman ang kaluwasan. Hatag naman sa Diyos. Ang aton nga counterpart, ablihan ta ng aton tigipusoon, pinadayag 3:20, ablihan ta ng aton mga tigipusoon, kay gusto ang Diyos magsulod sa aton. Kay nga man, once makasulod na gani ang Diyos sa aton tigipusoon, siya na amo ang magdumala sa aton. Men. Amen? Men. Amo na gusto sa Diyos, tuuhan ta na siya. Kay waay man sing may madula kung kita magpati. Ikatatlo na punto. Sure ang kaluwa, sure. Ang ikatatlo nga nagambal siya sa Job chapter 1 verse 1. May isa ka matarong. Anong hambal niya sa Job chapter 1 verse 1? May isa. Ano ang ginbasihan? Agbot ng makasulod sa ginharian sa langit sa Job chapter 1 verse 1. Ano ang hambal niya dito sa Job? May isa ka tawo nga matarong. Kag nga matarong si Job, hindi tungod sa iyang pinuhatan. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Isa ka tawo nga matarong, perfect, kag maayo sa pananawan sa Dios, kag nagkalikaw siya sa buhat siyawa. Amen? Men. Maaman, ara ang Holy Spirit sa Dios kay Job. Nga aman, nga ginimo siya for example, ginapahibaludayin kita nga ikawan pa ang pagtinunto mga utod. Ikawan naton dayon nga kita maghimo na dayon kita sing maayo. Kay nga aman sa aton paghimo nga maayo, ara ang Diyos nagapadayon sa aton. Kay hambal niya sa 2 Corinthians chapter 15 nga ang tao sa ulihing mga adlaw, mga utod ko, isla na kita. Ang aton nga lawas, isla na ni. Ano hambal niya sa 15 verse 54? Kining atong lawas kay ang una nga punto kita mga immortal. Dayon ikaduha nga punto, sure ang kamatayon. Kag ang ikatatlo nga assure kay nga aman nagambal siya sa 54. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up into victory. 35. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Diri na dayon, kay sure ang kamatayon, dapat ang tao dahil maghimo na dayon sing maayo, kay ara na sa aton ang Diyos. Kay nga man, kung kita na gani mapatay, isla na ning atong lawas ang immortal. Hindi na kita mapatay. Ang pinakamanami, once na isla na kita sa aton nga pagka-immortal, ara kita kay Kristo. Kay once gani nga ara na kita kay Kristo, amo naghambal di
diin na kuno ang kamatayon namangkot ang isa ka tao diri. Amo ni hambal din sa tao. Ara na ko kay Kristo. Di na kamatayon. Nga aman, secure na kita kay ara na kita kay Kristo. Amen. Amen mga utod ko. Amen. Pero kung ay kapag kani kay Kristo kag napatay ka kay ginistan ka na sa hindi mapatay sa 15th audit, where is thy sting, O grave, where is thy victory? Mapapamangkot ka. Tiin na kung karon ang kalampusan kung sa Cebuano pa. Ang diin na kuno ang kadaugan. Kaya nga aman, namasol ka na, namasol na kita, kaysa dira nga kita buhit pa, nakabati kita sa mensahe about kay Kristo nga siya ang nagdino sa kaluwasan, gindinay ta. Karon ay mapatay kita Islam tanan. Islam na kita sa Diyos. Kay mo asubang na kita tanan. Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, and after death, at after that, the judgment. Human na dayon ang tao. Ang tanan nga wala kay Kristo, human na dayon. Duha man ang paghukom. May hukom sa mga unbeliever, kag may hukom sa mga believer. Sa mga ara kay Kristo, may hukuman kita nga ginapaabot. Pero hukom nga hindi na makapa-imperno. Kung hindi dito, pamangkuton kita, ano ang ginhimo mo sa dira nga ara ka sa kalibutan, nga luwas ka na, inluwas na kita ni Kristo. Whereas kung ay ka pa kaluwasan, ay pa nato mabaton si Kristo, automatic, hukman ka na dito sa linaw sa kalayo. Revelation 21 verse 8. Basahon ko last verse. Anong hambal niya sa Revelation 21 verse 8? Anong hambal niya sa 21 verse 8? But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Kanakon mo? But the fearful, mga mahinadupon, unbelieving, hindi mga matinuuhong. Yung makon mo, dala dito. Once hindi gani kita magtuo mga utog ko kay Kristo, automatic, ihulog kita sa linaw sa kalagayan. Amo ni subong gapanuktok si Kristo sa kabuhi sa buhay. Sino mabatong kay Kristo? Amen. Si Manong nagbatong. Kay Manong natin batunan mo si Kristo. Natin sa mga muyo. Kapila ko mag-adto kay Manong kaduha. Sige ko sa sulwiningon, gid paintindi ko about sa salvation. Amen. Tituro luha kamalang. Mutuwa sa ampo ko dito, kita ka mga pasyente ito na pag walang pastor ko na, pastor, pwede mo kami man mapangamuyuan. Hindi mo ako napangamuyuan sa sulod. Kaya nga ama, nambal ko sa Biblia, ang pagpangamuyo sa alagad sa Diyos, pamatian sa Diyos. No, ako, may gamay lang kong overview. Nasave ako 1991. Pag-attend ko sa conference, nakambal ang speaker, sino ang alagad sa Diyos. Nakapurward ko, way ko kamaan. Sunod naman 1992, pag 1992, attend naman ko, naka-forward gahapon ko sa invitation 1992. 1992, 93, 94, 95, 96, why ako magsulod sa pagkapastor? Pagka 96, nag-eskwela dahil ko sa Bible School. Sa college, 96, 97, 98, 2000 ako nag-graduate. 4 years man ang akong pag-eskwela. Dahil ako pa na si Dulong si Salin sa eskwelahan. Pag 2000 graduate ko, ay gahapon ako magsulod. Amo to damo akong nga mga na korintihan, na ipit, aba, duduro ako ng mga sirkunstansya. Uli ko di sa Iloilo, kapila ako diri man na korintihan ko kaysa. Naipit pagil ako sa salakyan. Ay, hindi ako
ko magsulod. Hinadlok ako. Pero sining last year, way nagit ako kaya, way nagit ko mahimo. Maman, ato nagit to ang one time nagit nga, hindi nagit pwedeng hindi ako kasulod. Sulod na lang ko. Muto uli ko dito sa Mindanao, muto giordinan ako, ginamalan ko sa akong pastor dito nga, sulod ka nagit brad, kaya hindi nagit na pwede. Ano ko kasulod, sige. Sulod ako sa ministry, 2022, December. Amo na nga, gipaadto ako dito, gin-send out na ako sa dako ng simbahan. Alin sa Mindanao. Amo nang na-missionary ako din sa Santa Barbara. Damo na question sa ako ng mga pastor dire, daw hindi sila pati nga mga mapastor ako. Ti sabat ko sa kamo akong pastoran Ginoo man. Amen. Pero sorry, pagkabalo nila, nagbati na sila. Oh, sa grasya sa Diyos, pagsulod ko sa ministry, way man kami ginpabayan, way naman ko negosyo. Ang nagsustinto sa amon subong, income ko sa preaching. Kundi ko imbitaron pawalihon, no? Amon pangmarta. Opiringan ako, opiringan ko 2,000, opiringan ko 5,000, amon pangabuhi. Amon pangabuhi. Para encourage sa mga katawan sa Diyos. Amon nga diri, mga utod, mga pamilya tanang mo, baton ta si Kristo. Amen? Amen. Baton ta kay amoni. Gawali ko, damo man magbaton. Kaya nga aman, nakaintindi sila sa mensahe nga ang kaluwasan kung adlaw. Hindi na buwas kaya nga aman, ang tao gani, gid example, parehas kuno sa sakbot, kag parehas sa isa ka inalisnaw sa tinigang nga madula lamang. Amo nang siguruhon ta nga si Kristo sa kabuhi ta. Bisan ano ang atong trabaho, sa atong negosyo, way problema. Kaya nga aman, secure na kita pagkadto sa langit kay si Kristo. Ginpatihan ta nga amoy makaluwas sa aton. Kay kita mga makasasala. Amen. Amen? So, karon may invite ako. Pwede ta magkaduko. O magbaton kay Kristo. Katunon ta, alsahon ta lang ato mga kamot kay mga muyo kita. Sino diri mabaton kay Kristo? Alsahon nato ato mga kamot. Pwede na ito maalsa. Kay nga aman si Kristo manluwas. Hindi tungod sa atong mga binuhatan. Si Kristo once gani nga ginbaton ta, mosunod ang maayo nga pag-ubra. Kay si Kristo na amo mga dominar sa aton buwas kung ano manggaling. Amo na nga sa tanan nga mga nag-alsa, iduko naton aton mga ulo, dalhon ta kamo sa pangamuyo. Mga muyo ako, sundan ninyo kay kamo ini dalon ta lang kamo sa sinner's prayer. Ginoo ko, yari ako, isa kada kong makasasala. Nakaintindi ako nga ikaw gali nagkari sa kalibutan nga agud ako luwason kay isa ako kada kong makasasala. Patawara ako, bulegi ako sa pagpangabuhi kay batunon ko ikaw nga akon personal nga manluluwas. Bulegi ako, paintindi ako sa imong buot ipaintindi sa kaluwasan. Salamat Ginoo, patawara ako sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa tanan ng mga nagbaton, pwede butan nato nga itong ginhimo na dahil kitang mga anak sa Diyos. Juan 1:12, nagambal sa Juan 1:12, ang sa tanan ng mga nagbaton, ano ang ba niya? Sa tanan, sa John chapter 1 verse 12, ano ang ba niya? But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa tanan nga nagbaton kay Kristo, gintagaan kamo katungod nga mahimong mga anak sang Dios. Mga anak na kita. Karon kay mga anak, hambal dayon niya sa Galatia 4:7. Kumo kay mga anak, ano nga ba niya sa Galatians chapter 4 verse 7?
no? Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Mga manunubli na kita kung ano ang may alak si Kristo. Amen. Karon ang ginhimo ni Kristo sa John chapter 14 verse 1, nag-adto siya sa langit kag naghimo dayon puloy anan. So kung sa diin kuno si Kristo, ara kuno kita. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe ye also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, ye know, and the way ye know. So, buti pa intindi, sa kita nga nagbatong kay Kristo, mga manununod kita sa langit, mga pagkapatay na itong mga utod, may mansyon na kita sa langit. Amen. Pati ko mo sila? Pati ko! Maman, ining ginuhali ko sa inyo, why ta kamo gindala sa kundi ginpapati ta kamo kay Kristo, kay si Kristo, I am the way, the truth, and the life. May langit mo. Why ta kamo ginduduha nga kung sa diin pa kita maadto? Kay nga man ang kamatayon sure. Why kita kabalo ang buwas? Muli ta karon, burulag ta. Basi ang kabatayin na puro to yan. Di kung nakabatong kita kay Kristo, at least sure na kita mapalangit. Dugang pa ni nga pagtuon, pero sa grasya lang sa Diyos, ang Diyos na among magapaintindi sa inyo. Amen. Pareha sa akong soul. Amen? Amen. Naintindihan ta? Amen. Mga utod, mga mahal ta mo. Parehas ni Peter, in-invite ni Cornelio. Pag-abot ni Cornelio, pag-abot ni Peter, mga parintig ni Cornelio ara, nagwali si Peter, nagbatong kay Kristo. Pareha magkasunod. Kalipay sa langit, kinambal niya si isa ka makasasala nga nagbatong kay Kristo, milyon, bilyon nga anghel amo ang nag-aawit sa kalibutan. Amen, church? Amen, mga anak? Dili lang ta ko to. Pagdaton ta kamo, mga muyo kita lintas kay God, salamat. Igamit nimo ang akong magulang nga makapato ng imong mga anak sa imo. Ang akong magulang, nga naman sa imo, sigun sa akong pagtuo kay nagbaton man siya. Salamat Lord, tungod sa iyang kamatayon, ang akong mga mahal sa kabuhi, nakakilala sa imo. Salamat sa mga tagipusoon na nakabaton. Ikaw na bahala sa pagpaintindi sa ila Ginoo, ang Holy Spirit, we are sealed by the Holy Spirit. Ikaw na Ginoo mo maganti ko sa ila, nga sa before matulog mga muyo, pagkamata before magtrabaho mga muyo, magpasalamat. Amuin na yung bulaton sa imong mga anak, nga ang tanan nga mga bagay isalig lamang sa imo. Kay way mong kami may mahimo ini nga kalibutan. Pagtungod sa imong kaalam Lord, sa imong pagkamatay sa krus, dira kami Ginoo, tungod sa imong dugo nga ginula dito sa Kalbaryo, Hebrews 9:22, halos tanan nalimpyo. Ang mga wa imposible Ginoo, mga akong mga mahal sa kabuhi subong, hindi makakadto sa ginurihan mo. Salamat Lord sa mong pagbulag, ikaw magapagkamaayo. Ngayong panimalay, ikaw mag-supply sa needs sa kamatayon sa akong magulang. Ibalik na mo ng imahe, in Jesus name I pray. Amen. Amen. Ngayong gabi is ka na.